una sa lahat. Kahit may kinaharap na impeachment, Vice President Sara Duterte may pinakamataas na net satisfaction rating batay sa pinakabagong survey. Para sa pagka-presidente naman sa 2028, nangunguna rin si VP Sara sa mga napupusuang kandidato. Pumapangalawa riyan si Naga City Mayor Leni Robredo. Ang buong detalye, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. OFW na nanggahasa umano ng sariling anak, pinauwi sa Pilipinas matapos maaresto sa Bahrain. News 5 Exclusive. Magtropa, magkasama hanggang kulungan dahil sa pagtutulak ng droga. Investigasyon ng Senado tungkol sa maanumalyang flood control projects itutuloy na. Pero ilan sa mga mag-iimbestiga sangkot din sa issue. Habag at season, opisyal na idineklara ng Pag-asa. Mas madalas na pag-ulan, asahan. Tatlong estudyanteng Pinoy may nakakabilib na invensyon na nakarating pa sa space. I'm going to be performing the double gyroscope experiment proposed by students from the Philippines. Ilang taong nagtago pero natuntun at naaresto ang isang OFW sa Bahrain. Sospek siya sa panggagahasa sa kanyang sariling anak na kanya umanong ginagawa tuwing umuuwi ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ilang taong hindi nakauwi sa Pilipinas ang OFW na ito mula Cavite. Tila big time na homecoming niya dahil gwardyado pa siya ng mga ahente ng NBI. Pero imbes na yakap at halik sa mga kaanak, posas ang sumalubong sa OFW na sospek pala sa panggagahasa sa sarili niyang anak. Ilang taong nagtago ang sospek na may warrant of arrest mula sa Regional Trial Court ng 13 Martires sa Cavite hanggang sa natuntun siya sa bansang Bahrain. Nagpasaklolo na rin kasi sa NBI ang dati nitong asawa at anak para maisama ang pangalan niya sa listahan ng Interpol Red Notice. Kalaunan, naaresto ng mga otoridad sa Bahrain ang sospek na nagtatrabaho sa isang oil company roon. Last 2 months ago, nag-inform po sila sa atin na nahuli na nila yung akusado at nag-dispatch po ang International Operations Division ng mga operatiba para kuhanin itong akusado sa Kingdom of Bahrain. Ayon sa NBI, 2015 nang pagsamantalahan ng sospek ang anak na nooy 12 anyos pa lamang. Naulit daw yan ng sumunod na taon nang umuwi ulit sa Pilipinas ang sospek para magbakasyon. Apparently, tinutukan niya ng kutsilyo yung anak niya. Tinatakot niya nung ni-rape niya 2 beses pag umuwi siya rito. May statement po kayo, sir? Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang sospek na nahaharap sa 2 counts ng rape. Nakakulong na siya ngayon sa NBI Detention Facility sa Bilibid. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sa iba namang balita, himas rehas ang magtropang tulak ng droga sa Dinalupihan, Bataan. Ang isa sa kanila kumukubra lang umano ng budget para muling makapagtrabaho abroad. Narito po ang report exclusive. Balik kulungan ang magtropang yan sa Dinalupihan, Bataan. Nahuli ang 2 sa bypass operation sa barangay Happy Valley. Wala nang nagawa ang mga suspect nang makorner ng mga otoridad. Pangunahing target sa operasyon si alias Maxi, isang dating overseas worker. Nalambat din sa operasyon si alias Bigote na isang barbero. Nasabat sa mga suspect ang higit 350,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Nabisto rin ang mga pwesto kung saan nila pinagagamit ng iligal na droga ang mga parokyano maging ang mga drug paraphernalia. Sa investigasyon, napag-alamang halos kalalaya lang ni alias Maxi nitong Abril matapos ding makulong dahil din sa illegal na droga. Pero tila walang pinagkatandaan ang suspect at bumalik din sa pagtutulak. Giit ni alias Maxi, kukuha lang siya ng pampa-placement fee at iiwang perang panggastos ng kanyang pamilya. Nakatakda raw siyang mangibang bansa uli. Alis na naman ng bansa. Saan ang punta mo?
Malta po talaga, sir. Malta, Europe. Europe po. Ano bang trabaho mo doon? Request lang po. Ayaw ko po ng trabaho doon bago. So dati kang OFW. Oo, sir. Dati na po. Saudi tsaka Jeff Garcia. So paano yan? Makakalis ka pa niyan sa lagay mo? Hindi na po. Si alias Bigote naman, naliliitan daw sa kita bilang barbero kaya nagtulak na rin. Dati na ring nakulong si Bigote dahil sa illegal na gawain. Mahaharap ang mga naarestong suspect sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Kung si Pangulong Bongbong Marcos sumadsad ang net satisfaction rating sa pinakabagong survey, si Vice President Sara Duterte naman ang may pinakamataas sa kabila yan ng kinahaharap niyang impeachment. Narito ang Frontline Report. Sa usapin ng net satisfaction rating, si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna dyan kung ikukumpara sa mga pinakamataas na opisyal ng bansa. Base sa survey ng social weather stations noong March 24 to 31, 54% ng mga Pinoy ang kontento sa performance ng bise, habang 25% ang hindi. Katumbas yan ng positive 29 na net satisfaction rating. 1% ang itinaas ni VP Sara sa kanyang net satisfaction kumpara noong November 2025. Ayon sa SWS, tumaas ang bise sa Metro Manila at kilalang baluarte ng mga Duterte na Mindanao. Pero bumaba rin ang score niya sa Visayas at Balance, Luzon. Isinagawa ang survey sa kasagsagan ng impeachment proceedings kay VP Sara kung saan natukoy ng House Committee on Justice na may sapat na basihan ang reklamo laban sa bise. Sumunod kay VP Sara si dating Senate President Tito Soto na may positive 15 net satisfaction. Nabawasan siya ng 1 punto kumpara noong Nobyembre. 1 puntos din ang ibinaba ni House Speaker Bogie D na may positive 4 net satisfaction. Steady naman sa positive 9 na net satisfaction si Chief Justice Alexander Gismundo. Nauna nang inilabas ng SWS ang rating si Pangulong Bongbong Marcos. Mas kumaunti ang mga Pinoy na kontento sa kanyang pamumuno. Sumadsad siya sa pinakamababa niyang net satisfaction rating na negative 15. Poor ang ganyang score para sa SWS. Ipinagkibit balikat naman niya ng palasyo at iginiit na tuloy pa rin sa trabaho si PBBM. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa 2028 Presidential Preference Survey. Pumapangalawa naman si Naga City Mayor Leni Robredo. Base sa Pulse Asia Survey na kinomisyon ng Strat-based Group at isinagawa noong May 3 to 7, muling nakakuha ang bise ng 51%, 41% naman kay Robredo. 2 puntos ang ibinaba ni Robredo mula noong Marso. Pero lamang ang alkalde sa Luzon. Umangat at umahabol din siya kay VP Sara sa Visayas. Nananatili namang lamang si VP Sara sa Mindanao. Sa NCR, 2 puntos na mas mataas ang bise kesa sa alkalde. Isinagawa ang survey sa kasagsagan ng pagboto ng lahat ng miyembro ng House Committee on Justice na matransmit sa plenaryo ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Samantala, nanguna naman si Senador Erwin Tulfo sa mga napupuso ang posibleng kandidato sa pagka-vice-presidente. Nakakuha siya ng 46%. Yan ay kung paglalabanin sila ni Senator Robin Padilla na may 38% vote. Pero mas lamang si Senator Bongo na may 47% kung pagtatapatin sila sa pagka-vice-presidente ni Senator Erwin. Opisyal nang inanunsyo ng Pag-asa ngayong araw ang pagsisimula ng habagat season. Ayon sa ahensya, asahan na ang mga pagulan at mga bagyo dahil sa southwesterly winds. Samantala, lumakas pa at ganap na ngang typhoon ang severe tropical storm Domain. Huli itong namataan sa layong higit 800 kilometers sa silangang bahagi ng northern Luzon. Taglay nito ang bugso ng hanging aabot hanggang 150 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo patungong northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang trough ng bagyo ay nakapagdudulot ng mga pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon at Visayas. Samantala, umulan po ng yelo sa ilang barangay sa Candelaria, Quezon. Umulan ng yelo! Lagi! May islo ka sa Philippines! May yelo! Umulan na ng yelo!
Kasabayan ng malalakas na pag-ulan at pagkidlat sa lugar kahapon. Ayon sa video uploader, bago ito, matagal na hindi umuulan sa kanilang lugar. Ayon po sa Pag-asa, ang pag-ulan ng yelo o hailstorm ay posible lalo na kapag may severe thunderstorms. Susunod, founder ng Gawad Kalinga Foundation na si Tony Meloto, inaresto sa kasong qualified trafficking. Sa pool sa video, motor sumalpok sa nakahintong sasakyan. At dating Pasig Library muling binuksan. New look at mga bagong pasilidad, silipin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Inaresto ang founder ng Gawad Kalinga na si Tony Meloto sa Angat, Bulacan. Yan ay para sa 2 counts ng kasong qualified trafficking. Sa pamamagitan ng arrest warrant, hinuli siya sa isang farm sa barangay Encanto. Nag-ugat po ang kaso laban kay Meloto sa umano'y pangmomolestya niya sa 2 lalaking benepisyaryo ng Gawad Kalinga. Nauna na niyang itinanggi ang alegasyon. Iginiit niyang paninira lang ito sa kanya. Patay ang 2 trainee ng Philippine Army habang sumasailalim sila sa matinding pagsasanay. Kinilala ang mga biktima sina candidate soldiers Don D. Lemosniro ng New Corelia, Davao del Norte at Junel Flores ng Lamitan City, Basilan. Sa pahayag ng Philippine Army, nasawi ang 2 trainee dahil sa heat stroke at complications habang nagsasanay. Naisugod pa sila sa ospital pero binawian din ng buhay. Humiling naman ang Philippine Army ng panalangin para sa mga nasawi nilang trainees. Ligtas na nasagip ng mga otoridad ang isang Slovenian national na umakyat sa poste ng kuryente sa General Santos City. Nagmistulan pang shooting scene ang naganap na rescue operation. Napagalamang tumakas sa ospital ang 62-year-old na dayuhan. Noong May 28, may inakyat din daw itong bintana ng isang hotel at nasagip din siya. Ibinalik na sa ospital ang dayuhan para sumailalim sa medical evaluation. Itutuloy na ng Senate Blue Ribbon Committee ang naudlot na investigasyon sa mga maanumalyang flood control project. Pero kinwestiyon niya ng isang kongresista kabilang daw kasi sa komite na mag-iimbestiga ang mga sangkot din sa issue. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sa Webes, inaasahang magpapatuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control scandal. Sa ilalim yan ng bubuuing Blue Ribbon Subcommittee. Inanunsyo yan ni Senate President Alan Peter Cayetano. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Abril nang suspendihin ni nooy Blue Ribbon Chairman Senator Ping Lacson ang investigasyon sa flood control. Kailangan kasi munang ma-sponsor sa plenaryo ang kanyang partial committee report para magpatuloy ito. 9 na pirma ang kailangan dyan pero 7 senador lang ang lumagda. Nagkaroon pa ng pagbabago sa liderato ng palitan na Senator Alan sa Senator Tito Soto bilang Senate President. Dahil sa kuditang yan, pinalitan si Lacson na Senator Pia Cayetano bilang pinuno ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Isa sa mga bagong vice chairman yan si Senator Rodante Marcoleta na mag-i-issue raw ng notices sa Lunes para sa pagdinig ng subcommittee. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan niyo Senado. Co-vice chairman ni Marcoleta sa Blue Ribbon Panel si Senator Jinggoy Estrada na kinasuhan ng graft at plunder dahil din sa flood control scandal. Inakusahan si Estrada na tumanggap na higit 500 milyong pisong kickback, bagay na itinanggi niya rin.
Kinwestiyon naman ni Congressman Jude Asidre ang timing ng pagbuo sa subcommittee ngayong nalalapit na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nag-convene na ang Senado bilang impeachment court at sa July 6 inaasahang magsisimula ang mismong paglilitis. Bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Hindi mo maiwasang isipin ba na ginagawa ba nila ito para sa umaga babalikan nila lahat yung mga miyembro ng Kamara, yung mga nasa executive agencies para sa hapon sa impeachment. Medyo nawawala kami, nakakalampag kami sa impeachment court. Kinwestiyon din ni Asidre ang magiging investigasyon lalo't may mga senador na sangkot din sa flood control scandal. Kung sa Senado rin lang naman, may senador din kasi na kasama sa mga inaakusahan. Kung kami, hindi rin naman siguro matutuwa ang taong bayan na kami rin ang mag-iimbestiga sa mga kasamahan namin sa House. Wala pa namang komento rito ang mga senador. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa ibang balita, dismayado ang ilang tindero dahil matumal pa rin ang mga bumibili ng school supplies. Live mula sa Divisoria, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebwe. Alexis, kumusta dyan? Kahit paano ba dumadami na yung bilang ng mga mamimili? Jester, hindi pa nga ramdam ang inaasahang dagsa ng mga mamimili ng school supplies dito sa Divisoria. Kahit 2 linggo na lang, magbabalik pasukan na. Hile-hilerang school supplies dito sa Santa Elena Street, Divisoria. Tila halos hindi maibenta. Kahit pa kilalang murang bentahan ng mga gamit sa eskwelahan ang lugar. Ngayong 2 linggo na lang bago ang pabalik ng eskwela, nakasanayan na dinadayo ito ng mga mamimili. Kaya ang ibang tindera at tindero, dismayado. Napipilitan silang gumawa ng diskarte, maibenta lang ang mga paninda. Last year po medyo malakas ngayon medyo matumal kasi may mga tao, dumadaan lang sila, nagtatanong, tapos minsan tatawad, ayaw naman din na yung tawad namin, hindi rin minsan po nagkakasundo. Ganun. Kung dati raw, dagsa ang kanyang mga customer. Ngayon, swertihan na lang kung hihigit pa sa 3 ang mga bumibili kada araw. Ang kagawad namang si Jesse Inot mula Zamboanga City, mas piniling dumayo dito para bumilang higit 100 school bags na ipapamigay sa mga bata sa kanilang lugar. Siguro more or less 40 to 50% ang diferensya from Zamboanga price to Divisoria or Manila price. Jester, mag-aalas 6 pasado na, pero nakikita nyo ba ang likuran, dagsa pa yung mga tao. Pero hindi ibig sabihin na ipapunta nga sila dun sa school supplies area. Ay yung mga yan ay ipapunta sa iba't ibang mga pamilihan dito. Kaya sa mga mami dyan at mga estudyante dyan, pilitin nyo na yung mga nanay para bumili ng iba't ibang klaseng school supplies dito sa Divisoria. Presyong affordable pa yan. Jester? Alexis, may nabanggit bang dahilan yung mga tindero dyan sa Divisoria kung bakit sa pakiramdam nila, pakiwari nila, nito nagdaang 2 weeks na lang, magpapasokan na pero mahina pa rin yung bentahan at inaasahan ba nila in the next 2 weeks kahit papano dadagsan yung mga mamimili? Sa katunayan, Jester, kanina lumibot tayo dyan. Pinasok natin yan, kinausap natin isa-isa. Ito mga nagtitinda natin kapatid ng mga school supplies. At sa tingin nila, ito nga daw yung dala ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na nga dito sa produktong petrolyo na nagaganap sa ating bansa. Kaya na rin ay tinanong ko sila kung magtataas ba sila ng kanilang mga presyo. Sinabi nila, itong presyo na to, ito yung nakaraang taon pa. Hindi pa sila nagbabago ngayon ng presyo. Kaya matumal nga yung bentahan nila, meron pa daw nga tumatawad. Kaya hindi nila alam kung paano nga ba nila masususunan itong mga bentahan ngayon dito. Yes, sir. Nagulat live mula sa Divisoria. Maraming salamat. Mobile Journal Alexis Ebwe. Kapatid, opisyal na pong binuksan sa publiko ang dating Pasig City Library. Ang new look at mga bagong pasilidad dyan, sigurado raw na may enjoy ng mga estudyante sa darating na pasukan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mondi Lopez. Kung naghahanap kayo ng tambayan na tahimik at pang-level up ng kaalaman, Gina sa Pasig Knowledge Center.
Ito ang dating Pasig City Library na may bagong pangalan at bagong look. Muli itong binuksan sa publiko ngayong buwan matapos ang 2 taong renovation. Matatagpuan ito sa Caruncho Avenue sa Pasig City at bukas mula Lunes hanggang Sabado, 7 a.m. hanggang 6 p.m. Kahit hindi taga Pasig, welcome dito. Pagpasok, mag-login muna sa attendance sheet. Ang bags at personal na gamit, pwedeng iwan sa baggage counter sa ground floor. Pero ang mahalagang gamit at gadgets, dalhin nyo na. Sa first floor, welcome na welcome ang mga bata sa children's area. May daan-daang librong pambata, writing and drawing space, at may stuffed toys pa na pwedeng paglaruan. Learning is fun, ika nga. Akyat naman tayo sa 4th floor para sa General Library Services. Dito, makikita ang periodical section, Filipiniana, thesis area, general collection, reference at fiction sections. May common reading area, may study zone, at computer and digital area na may 15 computer units na libreng gamitin. Sa paghanap natin ng libro dito sa Pasig Library natin. So ito na yung title ng libro. Tapos maganda, ito na yung availability. Sabi dito, nasa children's section siya. So wala siya sa baba. At ilang papel? Isa lang. Ako sana hindi pa nakuha. Pagdating sa 5th floor, may reviewer area na may free wifi at saksakan para sa gadgets. Study hard pero comfy pa rin. At pagkatapos ng matinding pagsusunog ng kilay, relax muna sa alfresco area. Kaya happy ang nursing students na sina Gigi at Jeffrey dahil may space na pang-aral at pang-relax. Malaking tulong din po sa pag-search namin if ever may mga hinahanap pa po kaming resources na wala po or hindi po available dito. Kailangan natin ng break po sa studies natin. Pwede po tayong tumambay dito. Tapos ayun, enjoy lang natin yung nature. Sa ngayon, hindi pa muna pwedeng humiram ng libro para iuwi. Pero pwede itong basahin sa loob ng library. Ang Pasig Knowledge Center ay nagsisilbing study area ng ating mga readers at libre pa. Happy reading mga kapatid! Mondi Lopez, News 5! Susunod, sunog, sumiklab sa residential area sa Baseco. Nagpanggap na nakaligtas sa gumuhong gusali sa Pampanga, arestado. Kapatid, huwag kayong bibitiw. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Isa ang patay sa sunog sa Baseco Compound sa Maynila kanina. Nabalot ng makapal at maitim na usok ang port area. Halos 2 oras tumagal ang sunog bago tuluyang naapula ng mga bumbero. Agad nagpadala ng medical team ang Philippine Red Cross para umalalay sa mga residente. Nasa 85 pamilya ang apektado. Inaalam pa ang mitya ng sunog. Arestado ang isang lalaking nagpanggap na nakaligtas sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Inamin ang lalaki na peke ang viral niyang kwento na bumili siya ng alak sa kalapit na tindahan bago ang trahedya kaya siya nakaligtas. Nakatanggap pa ito ng tulong pinansyal mula sa DSWD. Nabisto siya ng tangkay nitong humingi ng karagdagang pang-ayuda. Pero nang i-verify na ang kanyang ID, napag-alamang hindi siya residente sa lugar at hindi rin konektado sa kaanak ng mga biktima. Nasa kustudiya na ng kapulisan ng lalaki at posibleng maharap sa reklamong falsification of documents. Sususpende na rin ng Philippine Olympic Committee o POC ang Philippine National Volleyball Federation o PNVF. Kasunod po yan ng itinatawag na suspensyon ng International Volleyball Federation dahil sa issue sa pamamahala at paglabag sa Code of Ethics. Ayon kay POC President Bambol Tolentino, kinikilala ng komite ang desisyon. Ititigil din ng Philippine Sports Commission ang lahat ng suportang ibinibigay nito sa PNVF oras na maipatupad ang suspensyon. Nababahala naman si Tolentino para sa Alas Pilipinas at sa pagsabak nito sa AVC Women's Volleyball Cup sa Candon City, Ilocos Sur simula sa June 6 dahil sa insidente. Narito naman ang mga dapat abangan sa mga kwentong Mark Logan ngayong linggo ng hapon sa TV5.
Lumaki ng iisa lang ang paa, hindi siya naubusan ng pag-asa. Buong buo ang tapang sa dibdib niya. Prosthetic leg ang kanyang laging kakampi. Sa bawat padyak, abay, kasama niya ito sa pag-abante. Ano, tara leg? Leg go! Bago pa man mag-goodbye ang taginit, may malamig kaming huling ihihirit. Ang banana frozen na kakaiba, tunay namang masasabing, bananize! Abay, ang simpleng lakatan na prutas, pinatigas at mas pinaangas. Binubudburan ng flavors at jaran, inggitin natin ang unggoy. For today's video, ang ating bida, isang diva. Becky na may boses na biniyayaan. Tinda niyang lumpia ay nakaka-happy ang effect sa talent niyang pang-concert. Aba, kanta ni ate, may intro, chorus, bridge at high note na umalingaw-ngaw. Opo, o siya nga po. Mapapahagik-gik ka sa kanyang kwento. Purong kalokohan na di mawari ang pinaghuhugutan. Kaya sa online, siya ang fast-rising lodi. Usapang tomang parang may tama. O siya, lasenggero ka ba talaga? Opo. Dati po talaga, galit na galit din po ako sa mga lasinggero eh. Lalo na po yung mga lasing na makukulit. Inis na inis po talaga ako dyan. Pero ngayon po, isa na po ako sa kanila. Kasi nga po, nakakainuman ko pa sila. Sa isang larawang kupas ay aking nasilayan muli ang lumipas. Kaya tumakas kasama ko at mag-travel back in time. Kasama ang box camera PH na likhang Pinoy. Ang astig ng kuha na talaga namang nostalgic. Ngayon ay Master Lodi sa usapang retro pic. Box camera na pattern noong 1800s. Ang gamit sa pagkuha ng retrato mula sa retaretaso. Parang camera lang ang buhay. Pag walang focus, malamang blurred. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan. Susunod, imbensyon ng 3 estudyanteng Pinoy umabot sa outer space. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Tatlong estudyanteng Pinoy ang nagpabilib dahil sa kanilang imbensyon. Tama ka dyan, no, Kuya Jess, ang kanilang obra. Abay, umabot pa po hanggang outer space. Ginamit nga yan ng mga astronaut ng NASA mismo, ha? Kung ano yan, alamin natin sa report ni Bea de Guzman. Mga kapatid, makakasama natin ngayon ang 3 estudyanteng Pinoy na nakapagpadala ng experiment sa International Space Station o ISS. Patunay na kayang umabot ng talinong Pinoy hanggang kalawakan. Ryan Androdonia, Christopher Tumamak, at Rose Ann Cesar, ang solid trio na pinagtagpo ng hilig sa astrophysics. Blue Stragglers kung sila tawagin ng kanilang naging mentor at balik scientist na si Dr. Amador Mariel. 3rd year na sa kursong BS Astronomy, major in Astrophysics sina Christopher. Mula 1st year, aabot na raw sa 6 na kompetisyon sa larangan ng agham at teknolohiya ang kanilang nasalihan. Ang experiment po namin na double gyroscope ay nagsimula all the way back from our 2nd year college. Nung gumagawa po kami ng research, ang pinag-aaralan po namin ay tungkol sa behavior ng mga oscillators in microgravity. Kamakailan lamang, kinilala ng Philippine Space Agency ang kanilang double gyroscope experiment na isinumite sa Asian Tri-Zero-G on the International Space Station. Sa mahigit 500 proposals mula sa Asia Pacific, kasama sila sa 11 nakapasa. Mahalaga ito dahil ang gyroscope ay ang nagpapanatili ng stability ng mga spacecraft na ito. Ayon kina Ryan, maihahalin tulad ang gyroscope sa trumpo at layunin ng kanilang experiment na malaman kung paano ang magiging galaw nito sa outer space kung saan walang gravity. Noong March 24, habang nasa mission control ng JAXA Tsukuba Space Center sina Christopher, live nilang nasaksihan ang pagsasagawa ng kanilang eksperimento ni NASA astronaut Christopher Williams.
I'm going to be performing the double gyroscope experiment proposed by students from the Philippines. Nasa 10 minuto ang itinagal ng eksperimento sa kalawakan. Pero anila Christopher, bunga ito ng ilang taong pag-aaral, pagtsatsaga at pangangarap. Sa darating na Hunyo, sisimulan na nila ang pagsusuri sa mga resulta ng kanilang eksperimento. Pero higit sa mga datos na kanilang makukuha, nag-iwan sila Christopher ng isang mahalagang paalala na sa larangan ng agham at teknolohiya, kayang umabot ng talino, sipag at pangarap ng mga Pilipino hanggang kalawakan. Bea de Guzman, News 5. Galing, congratulations sa mga bagets. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan. Sa Frontline Pilipinas Weekend.